silang pinakamalakas sa lahat ng naririto. Hindi naman malayo ang kanilang agwat bilang tagapaslang, pero dapat nilang maintindihan ang pagkakaiba ng kanilang kakayahan. Kinakabahan na tuloy sila. Ang makakatapat lamang ay ang dalawang ito. Hindi na mahalaga kung anong magiging tawagan natin. Total hindi na tayo mag-uusap. Magkanya-kanya na lang tayo sa paggawa ng trabahong ito. Sang-ayon ako dyan. Lahat tayo magkakaisa ang paraan at prinsipyo. Kaya gagawin ko lang ang gusto ko. Pero ang kalaban natin ay Ryodan. Delikado kung maghihiwalay-hiwalay tayo. Para hindi tayo mapahamak dito, kailangan natin tulungan ng isa't isa. Magtutulungan tayo. Ikaw, anong masasabi mo sa plano niya? Teka, sandali. Nakakalito kung magtutulungan tayo na hindi mag-iingat. Kung meron mga ngailangan ng tulong, mabuti pang gamitin nyo na lang ang mga tao ng komunidad. Makababawas ng problema kung gagalaw tayo na nag-iisa. Hindi ko kailangan ng kasama. 4 laban sa 5. Ayos na. Kung gusto niyo ng kagrupo, magsama-sama kayo. Tama ang sinabi niya. 9:00 ng gabi magsisimula ang subastahan. Oo, sasamahan namin kayo papunta sa gusali. Kumusta na, Nostrad? Matagal din tayong hindi nagkita. Eto, ayos naman. Ayos naman. Magaling. Mukhang masyado ka na yatang mataas na tao ngayon, ha? Kailan lang ay pakalat-kalat ka lang sa kalye sa syudad na ito, hindi ba? Pero tingnan mo ngayon, kung makipag-usap ka sa amin ay kaswal na kaswal. Siya nga pala, kumusta na ang iyong kamay? Maaari mo ba yung pakita sa amin? Kamay? Sandali. Ang balita ko, umuusok na daw ang iyong kamay sa kakikis-kis. Wala ka na rin daw fingerprints ngayon. Nahihirapan ka pang pagtakpan ng kapalpakan ng iyong mga hula. Mabuti pang magpahinga ka na lang. Baka magliya pa ang iyong mga kamay sa ginagawa mong yan. Hindi bagay sa isang lalaki ang mga inggitero. Senshi! Tama na! Teka muna, sino ka ba, ha? Bitiwan mo ang kamay ko dahil binabayaran ka lang dito. Ano ka ba? Senshi, bayan mo siya! Sayang na panahon mo. Alam ko kung ano ang gusto mo sabihin, pero tama na yan. Tumigil ka na! Wala nang re-respeto sa mga taong tulad mo. Eto. Ayos lang ako. Marami talaga naiinggit sa akin tagumpay. Hindi nila matanggap na wala silang kakayahan para maabot kung nasaan ako. Wala silang ibang nalalaman kundi kahangalan. Sa panahon ngayon, ang pinaka-importante sa mundong ito ay sapat na impormasyon. Ano kaya ang pinakamahalagang impormasyon? Sa palagay mo, Kurapika, ang nagkakatotoong hula sa darating na panahon. Kung mahuhulaan mo ang mangyayari sa kinabukasan, pwede mo pagharian ang mundong ito. Sa palagay ko'y hindi lang panaginip ang mapabilang sa 10 pinuno ng komunidad sa darating na panahon. Gagawin ko ang aking makakaya para lang maabot ang pangarap na yan. Wala na akong pakialam kahit sino pa sa kanila ang humarang sa gagawin ko. Kurapika. Ano? Handa akong magbayad sa iyo ng kahit gaano kalaking pabuya. Umaasa ako sa kakayahan mo para sa trabahong ito. Hindi. 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 Isa yung kasinungalingan. Sa tuwing nangangako sa akin si Daddy, alam ko na walang katotohanan ng lahat ng iyon. Ayos lang ako. Makakarating ako doon kahit ako lang mag-isa. Pero, kailangan ko ng permit para makapasok sa loob. Kung hindi ako mag-isip ng paraan, hindi ako makakabog sa subastahan. Ay, ano nang gagawin ko ngayon? Ayos na po yan. Sige, makakapasok na kayo. Malaki ang naitutulong ng mga pulis. Kailangan para sa Generiodan. Mahigpit sila nagbabantay hanggang sa 1 kilometro na layo dito. Ang sino mang pumasok na walang permit ay mapapahamak. Hello? Kurapika, meron tayong problema. Nakatangkap si Bob. Ano bang nangyari? Masayang namimili si Boss dito. Kaya buong akala namin walang magiging problema. Tapos, nawala na lang siya bigla. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang
problema. Teka muna, ayos lang kay si Kurapi kasi iniisip niyang plano. Nakabawi na siya doon sa mga natamo niyang pinsala sa una niyang pakikipaglaban. Ano naman ang naging reaksyon niya doon sa grupo ng tagapaslang? Ang pagkakaintindi ko sa itinutubok ng kanyang puso, ayaw niya makipagtulungan sa mga tao yun. Dahil ang gusto niya ay magtrabaho na mag-isa. Bakit ayaw niya? Dahil meron siyang prioridad at hindi niya kailangan ng tulong ng kahit na sino sa kanyang misyon. Ang matagal na niyang pangarap na pinipilit niya makamit kahit isakripisyo pa niya ang kanyang sariling buhay. Sa palagay ko ay nakapagdesisyon na siya na unahin ang kanyang prioridad. Nakakatamad pala ang buhay niya. Hindi ko kayang gawin yon. Ano pa mangyayari sa'yo kung isasakripisyo mo lang ang buhay mo? Malaking kasalanan kung hindi ka tatanggap ng kaligayahan. Ewan ko ba, magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. Alam na namin kung nasaan si boss. Bumalik na lang tayo sa hotel. Sige. Tama ka, totoong sinabi mo. Ano balita? Ang sabi nila ay nakatakas daw yung... Huwag kayong mag-alala. Sigurado makikita natin siya sa lugar na yun. Sa subastahan? Tama ka. Siguradong pipilitin niyang makuha ang bagay na gusto niya. Masyado na makulit ang batang yun.